Authenticate for what? And who's having it authenticated for what purpose? Are they prosecutors? Are they investigators? Kasi Kita mo, nagkakaroon na siya. Bakit ko i-authenticate? Prosecutor ka ba? Di ba? Oh. Sinasabi niya, ngayon pa lang, hindi pa nila nabubuksan yung kay Cabral, sinasabi nila, mali na yung kay Libiste. Napakaliwanag nun. Yan pong ibig niyang sabihin. Alam na ni Boyeng na magkaiba yung madidiscover nila kuno at sa sinasabi ni Libiste. Ito ay obvious na obvious. Hindi mo kailangan maging abogado para maintindihan mo yan. Katanga mo na lang din. Siguro pag umabot ka ng grade 5, alam mo na oy, teka muna, medyo may amoy na dito. Hindi pa nga nabubuksan Hindi na siya open. Di ba bilang ombudsman? Di ba? Kaya ako, I always look at the leader Pagka yung leader, patas ang tingin dun sa member, para kang tatay. Dapat patas ang tingin mo dun sa mga anak mo. Ombudsman ka, tapos parang inuhusgahan mo na si Libiste. Mali yun sa kanya. Dapat nasa gitna ka, teka muna. Kasi gawain din ito nung DOJ, sa SOJ, nung SOJ siya, gawain niya na yun, may husga na siya, hindi pa nga niya nakikita yung panig nung kabila. Hindi dapat ganun. Para kang judge. Hinuhusgahan mo na yung kabilang partido. Judge ka ba? O judge-judgean? Judge ka ba? O meron kang pinagtatakpan? Kaya nga, di ba, nakapiring ang mata ng judge. Hindi mo yung nasa likod mo, titimbangin yung ebidensya. Ikaw, wala pa man din yung ebidensya, hindi mo na tinitimbang. Sinasabi mo na, mali na yung kay Libiste, parang ganun. kung ito in aid of publicity, huwag na natin pag-usapan. Sila magsabi kung ano laman no, na dapat Hindi mo tong galit sa in aid of publicity. Ikaw mahilig sa publicity pinapansin namin. Di ba? Manggagaling sa kanya, tapos sasabihin niya, bibigyan niya kami ng duda yung aming pagkatao dito. Sabihin niya kung ano problema. Habang na nagsalita na rin ang spokesperson ng Armed Forces of the Philippines na si retired Marine Major General Edgar Arivalo sa publiko. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, hindi naman nakapagpigil pa at matapang na nagsalita na rin ang dating spokesperson ng Armed Forces of the Philippines na si retired Marine Major General Edgar Arivalo sa publiko. At ayon pa sa kanya, dapat maging handa at bukal sa loob ni Pangulong Marcos na ialay ang ultimate sacrifice. Ito ang matapang at mabigat na pahayag na bumungat sa pinakabagong kolom ni retired Marine Major General Edgar Arivalo, dating tagapagsalita ng Armed Forces of the Philippines sa The Manila Times. Sa kanyang salaysay na The Ultimate Sacrifice, hindi nagpaligoy-ligoy si Arivalo sa paglalatag ng kanyang konklusyon. Ang kasalukuyang krisis ng tiwala sa pamahalaan ay hindi marisolba ng retorika, press conference o mga komisyong walang pangil. Mga malalaking isda, malaya pa rin. Pinuksan ni Arevalo ang kanyang kolom sa obserbasyong ika-4 na araw na ng 2026. Ngunit nananatiling malaya ang mga tinaguriang big fish sa likod ng malawakang flood control scandal. Habang ang karaniwang Pilipino ay umaasang may mananagot bago matapos ang nakaraang taon. Ang mga umano'y sangkot ay tila nagdiwang pa ng Pasko at bagong taon sa karangyaan, isang malinaw na kabaliktaran ng pangakong binitawan ng Pangulo. Kredibilidad na tinatangay ng baha. Ayon kay Arevalo, nagsimula sa maling direksyon ng panawagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa transparency at accountability sa kanyang ika-4 na SONA sa pagtalakay umano ng Pangulo sa katiwalian na parang hindi siya bahagi ng gobyerno. Mabilis na nabura ang kredibilidad ng kanyang mga salita nang ilantad ng mga baha ang GO substandard at bayad, ngunit hindi tapos na flood control projects sa iba't ibang panig ng bansa, mula soundbite patungong sa pangpolitikang sakuna. Ang inaasahang malakas na anti-corruption pitch sa SONA ayon kay Arevalo ay nauwi sa simula ng isang pangpolitikang krisis nang mapilitang magsagawa ng mga site inspection ng Pangulo kasama ang media. Doon naging malinaw ang lawak ng problemang matagal umanong naitago. Sa halip na magbunga ng malinaw na pananagutan, naging mitsa ito ng mas malawak na galit at pagdududa ng publiko. Isang komisyong walang ngipin.
Pinatikos din ni Arevalo ang pagbuo ng Independent Commission for Infrastructure ICI na ani ay mabilis na naging toothless tiger. Wala itong sapat na kapangyarihan, pondo at mga kasapi upang tunay na makapag-imbestiga at makapagpanagot para sa kanya. Malinaw na nilikha ito upang pakalmahin ng publiko, hindi upang maghatid ng hustisya. Selective justice at red flags. Tinukoy rin ni Arevalo ang umano'y double standard sa pagpapatupad ng batas. Ang ilang high-profile personalities ay pinayagang makalabas ng bansa sa ngalan ng due process, habang ang mga hayagang kritiko ng katiwalian ay nahaharap sa banta ng kaso, sedisyon o pagkawala ng pensyon para sa kanya. Ito ay malinaw na senyales ng selective justice. Bumababang tiwala ng bayan. Ibinahagi rin sa kolom ang resulta ng survey kung saan makikitang patuloy ang pagbagsak ng approval at trust rating ng Pangulo. Ayon kay Arevalo, hindi na ito ang simpleng issue ng imahe, kundi ng moral, authority at kakayanang mamuno. Hanggat walang tapat, malaya at walang pinipiling imbestigasyon at pananagutan, lalo lamang umano itong lalala. Ang panawagan sa ultimate sacrifice. Sa huli, iginiit ni Arevalo na ang tanging paraan upang maibalik ang tiwala ng bayan ay ang sukdulang sakripisyo, isang panawagan na bihirang marinig mula sa isang retiradong general. Para sa kanya, ang tunay na pagmamahal sa bayan ay hindi nasusukat sa talumpati o slogan, kundi sa kahandaang managot kapag ang pamumuno ay bigong maghatid ng katarungan. Ang iniwang tanong ni Arevalo ay tahimik ngunit mabigat. May leader bang handang basahin at sundin ang malinaw na writings on the wall, o mananatili itong babala na hindi kailanman papansinin? Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Na talaga namang alam natin, syempre para mailigaw, mailipat doon sa totoong mastermind, kailangan sikat. So kaya pinag-iinitan po dyan yung mga senador dahil sila merong nationwide appeal. Kilala po sila nationwide. Hindi katulad ng mga congressman, doon lang sila sa distrito nila. So eto si sino to? Si Jinggoy, si Villanueva at saka syempre si Bong Revilla. O yan ang pinag-iinitan niya. Lalong-lalo na pag-iinitan niya si Boying Rimulya. Dahil sila po ay magkatunggali dito sa Cavite. Alam nyo ako, masasabi ko lang sa inyo. Sinasakop na po tayo ng Rimulya. Hindi lang po Cavite. Sinasakop na po ng Rimulya ang buong Pilipinas. Kita mo, dalawa na silang magkapatid doon. 'Di ba? Parehas na sa executive. That is very dangerous. Ombudsman tapos pinaplano pa nung isa maging presidente. Delikado po 'yan. Kaya nga ako ang masasuggest ko, dapat magtulong na yung tatlo. Yung tatlo diyan sa Cavite. Ang Revilla, Tolentino at saka Tumbarsaga. Sa bagay itong Rimulya wala naman tong binatbat sa mga Revilla. Sa Revilla pa lang talo na. Tingnan niyo na lang. Tingnan nyo naman ang mga anak ng Revilla, di kilibre. May mga abogado. Nakita nyo may mga binatbat. Meron talaga nito. Yung anak ni Boying, sumabit pa nga yan sa di ba? High grade kush. Di umano, di ba? Totoo naman. Wag na natin itanggi. Nangyari naman po talaga yan. Tama ba, Boying? Di ba? So, but napawalang sala naman, syempre, sino po bang nakaupo? But, ayan po ang kwento. Pinag-iinitan po itong tatlong senador. Ngayon, meron pa rin madadagdag. Pero ito masasabi ko sa inyo, nabuhay na naman si Boying, anak ng Teteng. Ang lupit mo talaga, Boying. Hindi na sila pinangalanan ni Rimulya. Pero ilang mga senador at dating senador, pati na mga kongresista ang sumasailalim ngayon sa fact-finding investigation ng Ombudsman. Kapag nakitaan sila ng basihan, saka sila isa sa ilalim sa preliminary investigation, kung saan bibigyan sila ng pagkakataong sagutin ng mga alegasyon at magsumite ng kanilang mga ebidensya. Alam mo kasi ang malaking problema dito, si Boying kasi ombudsman na politiko. Dapat talaga bawal yan. Actually, ito yung isa sa pinakamadaldal na ombudsman. Mahilig sa press con. Kaya nga naman, yung patungkol sa sakit niya, kasalanan niya rin yan. Mamaya i-explain natin, no? Pero, ombudsman na siya, politiko pa.
Tapos, ang balita natin, yung pinalit sa kanya na SOJ, sanggan dikit din niya. So, hawak na nila. No? Alam naman natin yung mga yan, magkakakampi na yan. Katanga mo na lang kung hindi mo nakikita na talagang pinagtatakpan nito mga ito ang mastermind na si Tambaluslos at saka si Bongbong Marcos. Mamaya darating po tayo dyan. Okay? I-explain nating mabuti. Pero obviously, kaya nga sinasabi ko, dapat yung mga taga-Cavite, nagtutulong-tulong na rin kayo. Diba? Ano yan? Sabuatan yan. Mamaya, explain ko, pati nga, naku, baka mamaya, ay naku. At kung may sapat na ebidensya, saka sila sasampahan ng kaso. Sabi rin ni Remulla, magiging matipid na raw siya sa pagbibigay ng mga detalye kung kailan magsasampa ng kaso at posibleng maglabas ng arrest warrant. Kasi it's misinterpreted and some people want to push the issue more and try to put a date. I will not do that. Tapos na tayo ron. Kasalanan mo. Sino ba may kasalanan? Di ba? May pagkaloko rin to si Boying. Kasi nga kaepal mo. Di ba? Announce ka ng announce. Kaya nga ang tawag ko sa iyo, Mr. Announcement. Gawain mo na yan kay Banta, gawain mo na yan kay Tebes. Wala pa man din. Nag-a-announce ka na, pati nga yung warrant of arrest na sinasabi nyo na galing sa ICC kay Bato. Kaya nga ang tawag sa inyo ni Amy dyan, puro kayo pananakot lang. Di ba? Kung meron, saka ka mag-announce. Tapos ngayon sasabihin mo na misinterpret. Alam mo, magpakalalaki ka, Boying. Ito lang masasabi ko, pakalalaki ka, assume responsibility. In the first place, ikaw yun eh. Hindi naman dapat ganyan ng ombudsman. Announce ka rin ng announce. Diba? Tapos pagka nai-intercept yung announcement mo, parang kasalanan pa ng iba. Pabiktim no? Pabiktim din ng mama na ito. I think we've learned our lesson from that. Hindi raw alam ni Remulla kung saan nakuha ni Senator Amy Marcos ang sinasabi nitong petsang January 15 para sa pagsasampa ng kaso laban kina Senador Joel Villanueva, Senator Jinggoy Estrada at dating Senador Bong Revilla. Buti siya, alam niya. Ako, hindi ko alam yun. Ano ang tawag doon? Sige, ano masasabi nyo? Kung totoo yung sinasabi ni Amy na sasampahan ng kaso sa January 15, anong tawag doon? Totoo man to o hindi, ang tawag ko doon, dose of your own medicine. Kahilig mo mag-announce na hindi naman nangyayari. O di, ngayon, nag-announce si Amy. Parehas kayo nung boss mo si Bongbong Marcos Announce din kayo ng announce Pangako ng pangako, nangyayari ba? Hindi naman. Ano sabi niya? Maraming hindi magbe-Merry Christmas. Wala naman, si Diskaya lang. Sino ang pala announce ng date? Sino ang pala pangako? Kayo din. Kayong mag-amo. Di ba? Ngayon, naunahan kayo ng announcement. Buti nga sa inyo. So there's no truth to that? Ewan ko na saan nagkagaling. Ang mga computer naman na galing sa opisina Hindi niya sinagot, di ba? Ang simple nung tanong. So, hindi totoo yun. Ano sagot niya? Hindi ko alam kung saan nanggagaling. Pwede mo namang sabihin, hindi yung totoo. Di ba? Adi ka ba? Pwede mo sabihin, hindi totoo. Ano sagot? Adi ka ba? Hindi ko alam kung saan nanggagaling yun. ni yumaong DPWH Undersecretary Cathy Cabral na dinala sa ombudsman, nakaselyo pa rin daw at hindi pa nabubuksan. No, yung Cabral files daw, yung computer daw, yung mga files ni Cabral, selyado pa. Dinala lang sa opisina ng DOJ ba o ombudsman? Naniniwala kayo doon? Hindi, kanya-kanya tayong opinion dito, di ba? Sige. Lagay nyo sa comment section kung kayo naniniwala. Pero kung ako tatanungin nyo, hindi ako naniniwala na hindi pa nila nakalkal yan. Bigla nga nalaglag si Cabral doon. Pambihira naman, no? Jesus! Ewan ko, bahala kayo, kanya-kanya tayo. Kung maniwala kayo naniniwala pa ba kayo kay Boying na yung anak niya ganyan? Na may dumating na kus, hindi raw kanya. Jesus! Inaayos pa raw ang proseso sa pagbubukas at forensic examination sa mga ito. Makakasama raw dito ang Department of Public Works and Highways at ang Commission on Audit. Ang laman lang daw ng mga ito ang magsasabi ng totoo sa mga naglalabasang dokumento. Huwag lang magkasabi yung ibang tao na alam nila yung laman, kasi
walang pwede magpatunay niya kundi yung computer mismo na hawak namin. At walang pwede magsabi na yung kanila ang tunay, yung iba hindi tunay. Matatanda ang sinabi noon ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste na hawak niya ang mga dokumento mula Anong punto ni Boying? Para sa kanya, huwag niyo sasabihin kung anong laman nun. Hindi po pwede niyo sabihin na yung alam niyo na anong laman nun, computer lang magpapatunay. Kung paano kung magkaiba tayo ng interpretasyon, o magkaiba tayo ng nakita sa laman. O, di ba? Tama yun sa inyo, sa amin hindi. Ano bang ginagawa ni Boying? Anong tawag dyan? May exit plan na. Kasi kung magkaiba sila ni Libiste, magkaiba si Libiste at saka si Boying ng interpretasyon. Magkaiba sila ng nadiskubre, gano'n na lang. May exit plan siya. Teka muna, kami nakuha namin legit sa computer. Ikaw, malay namin kung saan mo nakuha. Di ba? May gano'n. Okay? Hindi ko po sinasabi sa inyo na ako'y naniniwala sa mga sinasabi ni Libiste. Pero, hindi talaga ako maniniwala sa sasabihin ni Boying. Ganun lang kasimple yun. Pero hindi ko rin sasabihin na hindi ako maniniwala kay Libiste. Kaya nga naman, sa Sabado, posibleng guest namin sila sa SMNI. Etong si Libiste. At asahan ninyo. Kahit maganda sinasabi ni Libiste, gigisahin natin. Para makikita ng tao kung may katotohanan yung sinasabi ni Libiste. Okay? Sige. Kaloy. kay Yuse Cabral at pwede raw itong i-authenticate ng Ombudsman. Authenticate for what? And who's having it authenticated for what purpose? Are they prosecutors? Are they investigators? Kasi Ita mo, nagkakaroon na siya. Bakit ko i-authenticate? Prosecutor ka ba? Di ba? Sinasabi niya, ngayon pa lang, hindi pa nila nabubuksan yung kay Cabral, sinasabi nila, mali na yung kay Libiste. Napakaliwanag nun. Yan po ang ibig niyang sabihin. Alam na ni Boying na magkaiba yung madidiscover nila kuno at sa sinasabi ni Libiste. Ito obvious na obvious. Hindi mo kailangan maging abogado para maintindihan mo yan. Katanga mo na lang din. Siguro pag umabot ka ng grade 5, alam mo na, oy, teka muna, medyo may amoy na dito. Hindi pa nga nabubuksan Hindi na siya open. Di ba bilang ombudsman? Di ba? Kaya ako, I always look at the leader Pagka yung leader, patas ang tingin dun sa member, para kang tatay. Dapat patas ang tingin mo dun sa mga anak mo. Ombudsman ka, tapos parang inuhusgahan mo na si Libiste. Mali yun sa kanya. Dapat nasa gitna ka, teka muna. Kasi gawain din ito nung DOJ, sa SOJ, nung SOJ siya, gawain niya na yun, may husga na siya, hindi pa nga niya nakikita yung panig nung kabila. Hindi dapat ganoon. Para kang judge. Inuhusgahan mo na yung kabilang partido. Judge ka ba? O judge-judgean? Judge ka ba o meron kang pinagtatakpan? Kaya nga 'di ba, nakapiring ang mata ng judge. Hindi mo yung nasa likod mo, titimbangin yung ebidensya. Ikaw wala pa man din yung ebidensya, hindi mo na tinitimbang. Sinasabi mo na mali na yung kay Libiste, parang ganun. kung ito in aid of publicity, huwag na natin pag-usapan. Sila magsabi kung ano laman nun na dapat Ano mo tong galit sa in aid of publicity? Ikaw mahilig sa publicity pinapansin namin. Di ba? Manggagaling sa kanya, tapos sasabihin niya, bibigyan niya kami ng duda yung aming pagkatao dito. Sabihin niya kung ano problema. Di ba? Hindi ba sinabi niya? Hindi niya ba sinabi? Sinabi naman niya yung problema. Teka muna, eto mga to, ito, nakalagay dito. Kaya nga authenticate mo, tingnan mo kung totoo to sinasabi ko. Ayaw mo Ayaw mo ayaw mo gawin yung trabaho mo. Parang ayaw mo inuutusan Para kasi rekto. Di ba? Itong mga executive, akala mo Diyos Nasa executive department, ayaw nang inuutusan. Bibigyan niya ng motibo na parang wala kaming ginagawa. Araw-araw, nandito lang naman kami. Di pupunta siya rito. Samantala, pinaiimbestigahan na ni Remulla sa NBI ang mga nasa likod ng kumalat sa social media na isinugod siya sa ospital at may malalang karamdaman. There's really an orchestrated campaign. I don't know for what purpose, pero tingin ko, it's part of the propaganda machine. Ayan. So, dinala daw siya sa ospital. Okay, ito paliwanag natin mabuti. Dinala sa ospital at ang sa tingin niya, sinasabi niya fake news to. At sa tingin niya, tinatrabaho siya. Propaganda, tinatrabaho niya. Tinatrabaho siya. Kung bakit
nachichismis siya ng ganon. Yan yung sinasabi ko na dapat nagpapakalalaki si Ombudsman. Hindi siya dapat balat sibuyas. Bilang nasa executive department ka, kayo po ay empleyado ng gobyerno, nandiyan na po kayo. Dapat tinitingnan mo, ano ba yung pagkakamali ko? Bakit gusto ng taong bayan mamatay ako? Hindi, ganun lang. Simple yun eh. Di ba? Eh si PRRD, wag naman sana, pero kikita naman natin ng pangangatawan. Halos konti na lang kukunin. Malapit na. Pero ayaw ng taong bayan pinaglalaban si PRRD. Ikaw, konting balita na na-hospital ka, di umano. Parang gusto nilang mamatay ka na. Di ba? Bakit ganun? Dapat tingnan mo rin yung sarili mo, baka may pagkakamali ka. Bilang opisyal, public official, hindi ka dapat matatampuhin. Ito ka na naman hahabulin mo na naman yung mga vloggers. Ito hindi ko pinagtatanggol yung vloggers dahil kasama ko doon. Hindi po ako nagpakalat niyan. Sa katunayan, hindi ko sinakyan yan. Bakit? Kasi alam ko na yung gawain sa kabilang kampo, sa kabilang parlor. Yung mga trolls, magpapalabas sila ng fake news, tapos pag pinick up ng DDS, sasabihin, fake news. Mag-iingat po tayo. Hindi ko po sinasabi na fake news na na-hospital siya. Okay? Pero maingat na ako sa ganyan. Kasi gagawa sila talaga para ma-divert doon sa mga mastermind na nasa Congress, na nasa executive, yung ghost projects na kukuha po natin. So hindi ako palasakay ng palasakay. Hindi ko sinakyan yan. Ang sinabi ko lang dyan, kasalanan mo, Boying. Bakit? Kasi replay na po yan. Naaalala mo? Dati, itinatanggi mo na na-hospital ka at na-operahan. Pero halatang halata, bigla kang nawala. Ikaw si Mr. Preskon. Preskon ka ng preskon ka ng preskon ng preskon. Biglang yung si Utoy yung spokesperson mo na si Utoy, ang nagsasalita. Hindi nahalata ng taong bayan. Di ba? Nagduda sila ngayon. Itinanggi. Tapos sa bandang uli, tinanggap din. Inamin din. Same scenario ngayon. Bigla kang nawala. Ikaw si Mr. Announcement. Si Mr. Preskon ka, bigla ka hindi nagpe-preskon. Nag-preskon ka, meron pang oxygen daw. But for me, that is not the issue. Ang sa akin, Ombudsman, hindi ka dapat balat sibuyas. Titingnan mo. Ano bang nagawa kong mali sa bayan natin? Bakit parang tinatrato? Ako hindi ko sinasabi ayokong mamatay ito. Kasi hindi po nasa akin ang paghuhusga ng buhay ng tao. Yan ay nasa Panginoon lang. Okay? So hindi ko siya uhusgahan kung kailan siya mamatay, kung bukas o after 200 years. Hindi na po sa kamay ko yan. Ang nasa kamay ko lang, sasabihin ko yung mali niya. Di ba? Bakit gusto kanilang di umano sumunod kay Akop? Ganyan ang galit nila sa'yo. Tingnan mo rin yung pagkakamali mo. Of some political fighters. Akala nila, maaawat ang hustisya pag nawala ako Hindi naman ganun yun Proseso to na nagsimula na Para sa Alam mo, totoo yung sinabi niya. Okay? Ito Kaya hindi ako nagpakalat nang malapit na siya. Hindi ko sinakyan yun. Bakit? Kasi akala ba natin yung problema natin kay Bongbong Marcos matatapos pag namatay ito? Hindi rin Papalitan to. Papalitan lang saglit. Di ba? Yung uupong ombudsman, ganun din. Bata din ni Bongbong. Anong gagawin nun? At tingnan nyo kung anong nangyari kay Vince Dizon. Maayos tapos biglang nagkaganyan. Nakukuha nyo? Diba? Lumabas yung tunay. Nagigets nyo? So, mamatay si Boying. Papalitan lang din ng Boying the 2. Boying the 2nd. Diba? Mamatay si Torre. Papalitan lang ng Torre the 2nd. Hindi po yun ang solusyon. Mamatay si Garcia. Kasi sabi nila, naku, malaki problema natin sa 2028 hanggat nakaupo si Garcia. Kaya yan ang mga nabulong-bulungan na narinig ko, dapat matanggal si Garcia. Hindi rin po. Kahit matanggal niyan si Garcia, papalitan lang din niya ng bata ni Bongbong. Tapos na naman tayo sa eleksyon. Same. Nagigets po nyo? Ang kailangan mapalitan, yung mga elected officials. Kasi yan, hindi basta-basta napapalitan. Kasi pag executive department, papalitan lang yan ni Bongbong Nung kayang hiburin yung puwet niya araw-araw. Na kahit anong mangyari, susundin yung sinabi niya.
'Di ba? Oo, nakikita na natin yung mga ibang matinong tao biglang nagbabago. Pero pagka yung halimbawa, wag naman example lang ito. May nangyaring masama kay Tambaluslos. Ayun, hindi yung basta-basta mapapaltan kasi elected 'yun. 'Di ba? Nabawasan tayo ng isang buwaya. Parang ganoon, no? Pero malaki talaga problema natin eh. Ha? Hangga't nakaupo si Bongbong Marcos, yung pinsan niya, at andyan sa likod yung mga NPA, tsaka yung mga pinklawan, ay naku, malaking problema po natin. Saan ninyo? So, totoo yun, ako nag-agree ako doon kay Boying. Andyan pa rin. Yung problema natin sa ombudsman, andyan pa rin. O, baka hindi lang kasing kasama ni Boying, pero ganun din yun. Puntahan natin itong Davao City ngayon. Alam mo, simula nung nakilala na napasok sa national to si PRRD, talagang lagi nang nababalita yung Davao. Pati nga hindi Davao City, pati yung Davao Oriental, parang naibibintang na rin kay PRRD. Pero tingnan natin ito. Balita po ito sa Davao City. Isa-isang inamoy ng K9 Narcotic Detection Dog ng PIDEA ang 11 parcel na nakumpiska mula sa warehouse ng isang courier company sa Bunawan, Davao City. Sa inspeksyon, 6 sa mga parcel ang inupuan ng K9, indikasyong positibo ito sa iligal na droga. At tumambad nga ang kontrabando ng buksan ito ng mga otoridad. Ngayon, so, sa madaling salita, may nahuling parcel na marijuana, ng droga sa Davao City. So, i-connect na naman nila yan. Kasalanan na naman ng Duterte. Kita nyo, may sindikato sa Davao. Sinasabi nilang pinaka-safe ang Davao. Kasi, ang laki po ng naitulong ng Davao City doon sa laki ng tiwala ng buong Pilipinas sa Duterte. Simple lang naman kasi talaga ang politika eh. Pag nakaupo ka doon sa lugar ninyo, pagandahin mo. Ayusin mo. Gawin mong safe. Pagtakbo mo sa national, mahal na mahal ka ng taong bayan. Bakit? May showroom ka, yung city mo, inayos mo. Paano ka mamahalin? Katulad nito si Bongbong, paano ka mamahalin? Ano nangyari sa Ilocos Norte? Eto si Romualdez, naayos ba niya yung syudad niya? Yung Davao, ako po ilang beses nang nakapunta dyan. Napakaganda talaga, napakatahimik. So ngayon, pilit nilang sinisira yung Davao kasi nakokonekta sa imahe ng Duterte, maayos. So ngayon naman, parcel ng marijuana. Baka yan sa anak ni Boying. Hindi, baka lang naman baka lang. Kasi di ba yung anak niya nakatanggap ng parcel ng marijuana, high grade. Tapos, ang bilis-bilis, napawalang sala agad-agad. Pero bago napawalang sala, natanggal muna yung PIDEA chief kung saan nahuli yung kanyang anak na nagpadala ng parcel ng marijuana. Di ba? Posibleng walang kasalanan yung anak ni Boying. Di ba? Posible. Pero posible ring meron. Di ba? Hindi rin natin alam. Kaya lang, may pinawalang sala tapos natanggal yung PIDEA chief. Diba? Kung ako yung anak ni Boying, nagpa-drug test ako. Para mawala yung duda ng taong bayan. Tama o tama-tama? Hindi naman nagpa-drug test eh. Basta nawala na lang yung kaso tapos na nahimik. Eto, bakit ko pinasok yung drug test? Bakit ko napasok yung parcel? Kasi same thing. Iuugnay na naman ito namang sindikato ng droga. Nakailang drug test na sila. Nakailang papadrug test na po ang Duterte. Negative. Si Bongbong nga takot sa drug test. Simple lang yan eh. Di ba? Kasalukuyang binubuksan ngayon ng mga tauhan ng PIDEA at NBI at maging Bigyan nyo kay Bongbong. Bigyan nyo kay Bongbong kasi, di ba? Anong sabi? Anong sabi ni Amy Marcos? Almusal daw ni Bongbong. Marijuana. Totoo yun. Ako'y naniniwala doon. Bakit? Kapatid mismo nagsabi. Nakikita daw, siya pa nga naglilinis nung mga kalat eh. tauhan ng courier ito ngang mga nakumpiska na mga kontrabando dito nga sa warehouse ng courier dito sa Davao City. Kung makikita natin, positibo mga kapatid, may mga marijuana, may nakita tayong mga illegal na mga kontrabando dito sa loob ng mga parcel. Positibo yung droga. Kaya lang ang tanong, hindi kaya tanim parcel yan? Di ba? Hindi natin alam, di ba? Mahirap magsalita eh.
Okay? Pero nakakapagduda naman eh. Ang daming po pwede pagdalahan na lugar, nakalat ang droga. Diyan pa sa mahigpit na Davao City, galit na galit sila sa droga, diyan pa kayo nagdala. Alam nyo, ibintang nyo na lahat sa Duterte. Okay? Posibleng maniwala ang taong bayan. Pero pagdating sa corruption at sa droga, alam natin seryoso ang Duterte. Hindi sila ano dyan. Naglalaman ang mga parcel ng high-grade kush, mga vape na may marijuana substance at marijuana oil. Tinatayang hindi bababa sa 5 milyong piso ang halaga ng mga nakumpiskang droga. Base sa tip na natanggap ng mga otoridad, galing ang kontrabando sa ibang bansa at dinala sa Luzon saka i-deliver sa ilang lugar sa Mindanao. Nakakaalarma na raw iyan kaya panawagan ng NBI. We are appealing to the public na Galing sa ibang bansa, dinala sa Luzon, tapos dinala sa Davao para ikalat sa Mindanao. Anak. Ang layo sa katotohanan, ano? Kasi kung magpapadala ka nga ng droga at ikakalat mo sa Mindanao, of all places in Mindanao, meron namang lugar na maluluwag sa droga. Bakit sa Davao pa? Nakakatawa, no? Nakakatawa ito. Ewan ko, kayo ba naniniwala dito? Pero ako tatanungin ninyo. Napaka unprofessional nung pagkagawa ng balita. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong pagmamahal na hindi nagmamaliw. Sa gitna ng kaguluhan sa aming bansa, turuan niyo po kaming magtiwala sa iyong hustisya at hindi sa hustisya ng tao. Linisin niyo po ang aming mga puso at ituro niyo po ang tamang daan ng katotohanan at pag-ibig. Tulungan niyo po kaming maging ilaw sa gitna ng dilim at ipakita sa mundo na may pag-asa pa sa pangalan ng aming Panginoon Hesus. Salamat po sa pag-ibig po ninyo at salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin at iligtas niyo po kami. Sa pangalawa po ninyong pagparito at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala sapagkat ito po ang aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Sa lumang silid, mag-isa kang tahimik. Walang kamera, palakpak ay wala na. Ngunit sa bawat pader ng bayang iniwan mo, may pangalan mong di na mabubura. Minsan kang naging balikat ng mahihina, kalaban ng takot, kakampi ng masa. Di mo man laging nasabi ang tama, pinili mong ipaglaban ang madla. Hindi ka sakdal gaya naming lahat, pero tumindi ka nang walang pag-atras. At ngayong pagod ka na, tatay, kami naman ang sasalo ng bawat bigat. Hanggang sa dulo, ikaw ay mahal. Kahit papagod na ang iyong katawan. Tatay, salamat sa iyong paglaban. Ngayon, kami naman hanggang sa dulo. Di ka namin iiwan. Ang kwento mo'y dala ng bayan.
na sa mga batikos. Wala nang tugon, wala nang galit, pero sa mata ng mga maralita, naroon pa rin ang tapat mong alaala. Marami mang di nakaintindi, marami pa rin ang di nakakalimot. At ngayong wala ka ng kapangyarihan, tatay, Ang magtatanggol sa'yo ay hindi ka nag-iisa. Kahit ngayon. hanggang sa dulo, tangan ka pa rin. Sa puso ng batang minsan mong pinakain. Hanggang sa dulo, di ka nag-iisa. Ang dasal ng bayan ay sa'yo pa rin. Katay kami naman ang lalaban sa ngalan mo, sa alaala mo. Hanggang sa dulo. Dalangin ka ng puso ng masa. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. Mabuti pa ang sardinas, may label. Eh tayo, wala. Oo nga pala. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna, iyan, no? Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas, eh. O, yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. O, okay na.